Luto na yung ating tortang talong mga kalola. Magluto ako ng... Kasi pwede rin itong magiging sausawan niya mga kalola. Yung ating sweet chili sauce. Kasi may tinda akong lumpiang Shanghai. Kaya sabi ko mas maganda kung gagawa tayo ng sausawan na yan ang gagamitin ko mga kalola. Bell pepper lang at saka sili. Ayan, lagyan natin ng 3 pirasong sili siguro, tapos konting sibuyas at saka ng bawang. Ayan, gagamitin ko na yung ating food processor dahil sabi ko nga alam ko nang gamitin, kaya ayan pakinabangan natin, o diba? Kaya binili ko yan para mag-imbento ng mga natin sa paninda, pandagdag paninda. Thank you, Lord. Bless this food, magsilbing lakas ng katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero bago ako mga kalola, i-ready ko muna itong baon ng aking anak dahil ipapahatid ko pa doon sa kanyang trabaho. Ganyan kabisi ang lola nyo. Halos hindi na makaligo, hindi na makasuklay. Sa dami ng ginagawa. I-ready ko muna. Pero papasingawin ko pa kasi mamaya pa nga ito ihahatid. Habang ginagawa ko yung sauce ng ating lumpiang Shanghai. Mag-homemade tayo ng sweet chili sauce. At ito na rin yung ating 3 bell pepper mga kalola. Ininiwa-hiwa ko lang. Dagdagan natin ng sibuyas at bawang. Iyan at lang natin, i-grind lang natin. Electric na food processor mga kalola. Ayan siya. Ayan, sandali lang diba. Pinuhin ko lang ng konti. Para naman mas maganda pagka natin siya. Ayan ang bango ng bell pepper. Ito pwede na siguro ito mga kalola. Ayan o. Lutuin natin sa ay naku, naslanghap ko yung anghang ng sili. Kung ganito kapino, okay na to mga kalola. Kasi lulutuin pa naman natin siya. Yan. Ilagay natin sa malinis na kaserola. At yung mga kalola, inanuhan ko na lang din ng tubig para masimot ko yung natitira pa dyan ng mga sili. Diba? Bell pepper. Yan na din yung ating pangsasabaw dito. Tapos maglagay tayo ng pantimpla. Ayan, tansya-tansya lang yung ginawa ko mga kalola. Yan, maglagay din ako ng harina. Yan ang magsisilbi na magpalapot mamaya dito sa ating sweet chili sauce. Yung ating harina ay haluin muna natin ito mga kalola. Durugin muna natin bago natin isalang sa Ayan, mag-add din pala tayo ng asin at saka ng konting pampalasa. Ayan. Para naman masarap yung ating gagawin na chili sauce. Ayan, nagdagdag din tayo ng konting asukal. Dahil wala akong asukal na puti mga kalola, ang gamit ko ay yung brown sugar. Pero kung ano man ang may available dyan sa inyo, pwede po yan. Ayan, 2 kutsara yung aking nilagay na brown sugar. Tapos isalang na natin sa ating apoy. Mamaya tikman natin yan kung okay na yung kanyang panlasa at pwede naman natin dagdagan yan mga kalola. Ayan, at syempre habang nakasalang, halo-halo natin siya. Ayan, ganyan lang siya. Hintayin lang natin na kumulo mga kalola at medyo lumapot ng konti. Yan, mag-add din pala ako ng suka mga kalola kasi pampatagal ito ng shelf life ng ating sauce.
Kasi di ba ang vinegar nga ay ginagamit na pang preserve talaga. Pag naglagay kayo ng suka mga kalola, wag nyo munang haluin. Hayaan lang muna siya. Medyo kumulo bago natin siya haluin. Ayan, at dahil kumulo na, haluin natin at tikman natin kung okay na yung kanyang timpla. Kasi kung kulang pa, pwede tayong mag-add ng konti kung alin ang kulang. Wow, maanghang pala yung 3 sili na isinama ko. Pero ang sarap. Mas masarap yung ganitong gumagawa kayo kasi mas makakatipid kayo. Kasi pag binibili natin yung sweet chili sauce, di ba mga kalola, mahal. So mag-homemade na lang kayo, madali lang naman. Ayan, at paluto na, magdagdag ako ng konting yung nilusaw na cornstarch para lumapot na pa siya ng konti. Ayan, bukod dun sa nilagay kong harina kanina, maglagay tayo ng 1 kutsarang cornstarch na nilusaw. Ayan, para makatulong na pampalapot dito sa ating sweet chili sauce. O, diba? Meron na tayong homemade sweet chili sauce. Ayan, thank you very much. See you again on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.